Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang ebanghelyo sa araw na ito ay mula kay San Mateo, Kabanata 10, talata 34 hanggang Kabanata 11, talata 1. Ang ebanghelyong ito ay isang napakalakas na ebanghelyo sapagkat napakatalim ng katotohanan na sinasabi ng ating Panginoong Hesukristo sa kanyang mga salita sa ating pinagninilayang mabuting balita ngayon. Sinabi niya, "Huwag ninyong isiping naparito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa. Naparito ako upang magdala ng tabak, hindi kapayapaan. Naparito ako upang paglabanin ng anak na lalaki at ang kanyang ama, ang anak na babae at ang kanyang ina, at ang manugang na babae at ang kanyang biyanang babae. At ang magiging kaaway ng isang tao ay kanya na rin mismong mga kasambahay." Kung iisipin natin, hindi ba ang ating Panginoong Hesukristo ang prinsipe ng kapayapaan ayon sa propesiya ni Propeta Isaias? At ang ating Panginoong Hesukristo ay Diyos ng pag-ibig at nais niyang mabuo ang isang pamilya, ang isang tahanan sa pag-ibig. Ngunit ano ang ibig sabihin ng ating Panginoon sa mabuting balita ngayon? Na ang dala niya raw ay tabak at hindi kapayapaan, at ang mga tao sa loob ng isang tahanan ay maglalaban-laban. At kung pagninilayan natin ng mas malalim, may pinapatungkulang malalim na katotohanan ng Panginoon. Sapagkat maraming tahanan, maraming pamilya na nagsasama-sama sa iisang bubungan. Tahimik, walang pinagkakaguluhan, walang pinag-uusapan. Kahit pa nga ang mga miyembro o bahagi ng pamilya ay lumalayo na sa Diyos, nagkakasala na, hindi na sumusunod sa pananampalataya, nawawala na ng pananalig sa ating Panginoong Hesus. Ayaw itong pag-usapan para tahimik, para walang gulo. Ayaw ituwid ang kasalanan ng bawat isa. Ayaw ibukas ang mga kadilimang nangyayari sa buhay ng bawat isa. Kaya nga kung ating titignan, napakaraming pamilya na nagsasama-sama sa isang tahanan na walang pinagkakaguluhan, na walang ingay sapagkat walang usapan. Para bang hahayaan kita sa gusto mong gawin, ngunit hayaan mo ko sa gusto kong gawin. At ito ang tinatawag na makamundong kapayapaan. Ang makamundong kapayapaan ay katulad nito, tahimik, ngunit ang katahimikan ay tinatabunan lamang o tinatakpan yung malalalim ng sugat, yung malalalim ng pagkabulok. Habang tinatakpan ng sugat, lalo itong napupulok. Kaya ang sabi ng Panginoon, kailangan ng tabak. Tabak na mag-aalis netong mga huwad na takip ng kapayapaan upang ilantad ang katotohanan. At kapag sa isang tahanan ay mayroong naliwanagan ng salita ng Diyos, may isang taong sumunod sa ating Panginoong Hesukristo, may isang miyembro ng pamilya ang mamuhay na sa katotohanan, ang taong ito ay magsasalita na ng totoo. At masakit ang katotohanan, lalo pa nga ang katotohanan ay para ituwid ang kanyang mga mahal sa buhay. Kaya nga, ang tabak ng pananampalataya, ang tabak ng pagsunod sa ating Panginoong Hesukristo ay maaaring magambala yung huwad na katahimikan, yung maling kapayapaan. Ngunit ito ay kinakailangang mangyari. Sapagkat kapag hindi bubuksan ang sugat, kapag hindi ito ilalagay sa liwanag, walang kagalingang darating. Kaya sabi ng ating Panginoon, ang umiibig sa ama, sa ina, ng higit sa kanya,
ay hindi karapat-dapat. Ang umiibig sa anak ng higit sa kanya ay hindi karapat-dapat. At mahalaga ang sinabi ng Panginoon. Ang ibig sabihin, unahin yung pag-ibig sa Diyos. At kung mayroong pag-ibig sa Diyos, yung pag-ibig sa Ama, yung pag-ibig sa Ina, yung pag-ibig sa anak, yung pag-ibig sa kapatid, ay magiging totoo, tama at banal na pag-ibig. Sapagkat mayroong maling pag-ibig. Ano ba ang maling pag-ibig? Ang hayaan ko, ang aking ama, ang aking ina, ang aking anak, ang aking kapatid sa gusto nilang buhay. Kung saan sila maligaya, hahayaan ko sila. Ito ay maling pag-ibig. Sapagkat kapag hinayaan na nating lumayo sa Diyos ang ating mga mahal sa buhay, kapag hinayaan na nating mabuhay sila sa kasalanan, hindi iyon pagmamahal. Ayun ay pagpapabaya. Kaya nga, kung may karanasan tayo ng pag-ibig ng Diyos, nanaisin natin na ang pag-ibig na ito ay umabot sa buhay ng ating ama, ng ating ina, ng ating mga anak, ng ating mga kapatid. Sinasabi rito, unahin muna natin yung pag-ibig ng Diyos. At yung pag-ibig na ibibigay natin sa ating mga mahal sa buhay ay isang tamang pag-ibig na nasa katotohanan. Isang tamang pag-ibig na galing sa kalangitan. Kaya sabi ng ating Panginoon bilang pangwakas, ang hindi nagpapasa ng kanyang krus at sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang nagsisikap na mapanatili ang kanyang buhay ang siyang mawawalan nito. Ngunit ang mawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakamit nito. At mahalaga ang pagpapasa ng krus. Ang pagpapasa ng krus ay katulad ng pagsunod natin sa ating Panginoong Hesukristo. Ang pagpapasa ng krus ay pagbibigay ng ating buhay alang-alang sa ating pananampalataya. Sabi ng Panginoon, habang nawawala at ibinibigay natin ang ating buhay, doon natin ito matatagpuan. Ngunit kapag ipinagtanggol natin ang ating buhay, kapag sinikap nating mapanatili ito, doon ito mawawala. Isang mahalagang mensahe para sa ating lahat. Minsan natatakot tayong magsalita ng totoo tungkol sa Diyos, tungkol sa Panginoong Yesus, tungkol sa ating pananampalataya sa loob ng tahanan. Kasi baka tayo mapahiya. Kaya itinatago na lamang natin. Ang sabi ng Panginoon, kapag itinago mo ito, itinago mo ang iyong buhay, itinago mo at inilihim mo yung buhay na natatanggap mo sa Diyos at hindi mo ito pinahayag, mawawala ito. At hindi maaabot ng mabuting balita ang mga minamahal mo. Kailangan natin ng lakas ng loob galing sa Panginoong Yesus at sa Espiritu Santo upang hindi tayo matakot mapahiya. Totoo, maaring pagtawanan tayo. Totoo, maaring sabihin na hindi na ito uso. Hindi na uso ang pananampalataya, hindi na uso ang Diyos. Ngunit sa pagsasalita natin ng katotohanan, habang nawawala yung ating buhay, habang tayo ay inuusig at pinagtatawanan, sabi ng Panginoon, ayun yung oras kung saan natatagpuan natin ang totoong buhay. Kaya nga minamahal na mga kapatid, sa araw na ito, tayo ay inaanyayahan ng Panginoon. Totoo, kailangan ng tabak. Ang tabak, ayon sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Epeso, sa ika-6 na kabanata, ang tabak ay ang salita ng Diyos. Sa loob ng tahanan, ang salita ng Diyos ay maaaring marinig kung tayo ay magpapahayag at magsasalita. Ayun yung tanging paraan upang ipakita natin na minamahal natin unang-una ang Diyos. Ngunit dahil sa pagmamahal natin sa Diyos at sa pagmamahal na tinanggap natin sa Diyos, maipapaabot natin yung salita ng Diyos sa ating mga mahal sa buhay. Ayun ang tunay at tanging totoong pag-ibig at wala nang iba pa. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.